Magandang araw, ako si Blessel Gian Faye Suliano at andito ako ngayon para ibahagi sa inyo ang kasaysayan ng ating wikang pambansa, ang Pilipino. Napagtanong niyo na ba sa iyong sarili kung saan ito nanggaling? Kung saan natin ito namana? O kung ano ang mga pinagdaanan ng ating wika? Ang ating wika ay may malalim at makulay na kasaysayan na nagpapakita ng pag-usbong at mga pagbabago sa paglipas ng mga dekada. Bago dumating ang mga Kastila sa ating bansa, mayroon na tayong sariling panitikan na tinatawag na baybayin o alibata. Ito ay pinaghalong salita ng mga Malay, Arabe, Cambodia, China at Borneo. Naging formal na teritoryo ng Espanya ang Pilipinas noong 1565 nang italaga ni Haring Philip II. Nagkaroon ng malaking epekto sa pagkikipagtalastasan sa mga katutubo ang paghahati ng pamayanan. Noong ikadalawa ng Marso 1634, inutos ni Haring Felipe II tungkol sa pagtuturo ng wikang Espanyol sa lahat ng katutubo. At noong Disyembre 29, 1972, lumagda pa si Carlos IV ng isang dekreto na nag-uutos na gumamit ng wikang Espanyol sa lahat ng paaralang itatag sa pamayanan ng Indio. Maraming pagbabago ang naganap at isa na rito ang sistema ng ating pagsulat. Ang dating baybayin ay napalitan ng alpabetong Romano na binubuo naman ng 20 titik, 5 patinig at 15 katinig. At sa pananakop naman ng mga Kastila, mas lalong nagkawatak-watak ang wika sa Pilipinas. Sabi noon ng mga Espanyol na ang mga katutubo daw noon ay pagano at di sibilisado. Nabatid ng mga Kastila na ituro sa kanila ang Kristyanismo para daw maging sibilisado ang mga katutubo. Sa panahong iyon, Espanyol ang opisyal na wika at ang wikang panturo sa ating bansa. Dahil sa pagnanais ng mga Pilipino na mapatalsik ang mga Kastila, naging tagapagsagip ang mga Amerikano nang dumating sila noong 1898 sa pamumuno ni Almirante Dewey na tuluyang napabagsak ang pamalaang Kastila. Kung relihiyon ang naging pamana ng mga Kastila sa Pilipino, edukasyon naman ang naging pangunahing ipamana sa atin ng mga Amerikano. Mga sundalo ang unang nasipagturo ng wikang Ingles at sumunod ang grupong kilala sa tawag na Tomasite. Sa panahong ito, wikang Ingles ang ginagamit bilang wikang panturo at wikang pantalastasan. Sa panahong ito, madami tayong natutunan sa mga Amerikano. Sa panahon naman ng pananakop ng mga Hapon, ipinagamit ang mga katutubong wika sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan. Sa panahon ding ito, namayagpag ang panitikang Tagalog. Ngunit, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng wikang Ingles at maging ang paggamit ng mga aklat o anumang periodikong may kaugnay sa Amerika. Ang panahon ng pananakop ng mga Hapon ay tinatawag ding gintong panahon ng Tagalog. Sa panahon ng pananakop ng Hapon, isinilang ang kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas o mas kilala sa tawag na Kalibapi. Si Benigno Aquino ang hinirang na direktor nito. Ang nagturo naman ng Tagalog sa mga Hapones ay si Jose Villa Panganiban. A Short to the National Language. Iba't ibang formularyo ang kanyang ginawa upang lubos na matutunan ang wika. Noong Hulyo 4, 1946, nakamit ng Pilipinas ang kanyang kasarinlan. Sa panahong to, dito na nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan at mga pagbabago tungkol sa wikang Pilipino. Dito nila mas nagamit at mas naipakilala sa buong mundo ang wikang Pilipino.
Ang Tagalog ay ang katutubong wika na naging basihan sa pambansang wika ng Pilipinas. Pilipino naman ang unang tawag sa unang pambansang wika ng Pilipinas noong 1959 at sa kasalukuyan napalitan na ng Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas. Ito na ang tawag nila na to. Patuloy ang mga pagsisikap upang mapanatili at palaguin ang paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang edukasyon, media at pamahalaan. At yun lang ang mga nalaman ko tungkol sa kasaysayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig.